So isang hindi magandang balita nga po ang dumating kanina para sa mga masugid na tagahanga ng former 3-belt Unified Welterweight World Champion Errol Spence Jr. Ito po ay dahil 9 na araw na lamang ang natitira bago ang inaabangang pagbabalik niya kontra sa kapwa former world champion na si Tim Tszyu, pero overweight pa din si Spence sa timbangan. Atin po yang nakumpirma matapos ibunyag ng kampo ni Tim Tszyu na nakiusap umano sa kanila ang kampo ni Spence na kung pupwede daw sana ay sa 160-pound middleweight division na lang ganapin ang kanilang bakbakan sa July 25. Para po sa mga hindi nakakaalam ay sa 158-pound catchweight sila dapat magtatagpo. Pero dahil hindi kayang abutin ni Spence ang napagkasunduan na catchweight limit, kaya nakiusap ito na sa middleweight division na lang sila maglaban. Buti na lang nga at pumayag din ang kampo ni Tim Tszyu dito. Pero ganun pa man ay hindi po ito magandang senyales para kay Spence. Gawa ng ungling laban niya ay sa 147-pound welterweight division. Tapos 3 taon pa siyang hindi naging aktibo at nanggagaling pa siya sa isang masaklap na pagkatalo. Kaya naman duda ng mga banyagang fans na mukhang wala daw ito sa tama at magandang kondisyon sasampa sa ibabaw ng lona. Lalo pat hindi man lang daw ito nagsagawa ng tune-up fight at agad nang dumirekta sa kalibre ni Tim Tszyu. Matatandaan na sinabi ng batikang trainer na si Robert Garcia na naniniwala daw siya na alam ni Spence na wala na itong pag-asang manalo pa, kaya dumiretso na agad ito kay Tim Tszyu nang sa ganun umano ay kumita pa ito ng malaking salapi. Giit ni Garcia na alam daw mismo ni Spence sa sarili nito na kapag nagsagawa pa siya ng tune-up fight ay andun din ang posibilidad na matalo pa siya, tapos tuluyan pang mawala ang malaking pera laban kay Tim Tszyu. Kaya sumugal na lang daw ito, kaya abangan po natin yan. Sa kabilang banda naman mga idol ay bagamat nga po kasado na ang bakbakan sa pagitan ni Ryan Garcia at Conor Benn sa September 12, ay tila hindirita naman ito ng undefeated pound for pound star na si Shakur Stevenson. Ayon kay Stevenson ay para sa kanya umano ay dapat i-random drug test si Garcia ng VADA, hindi lang sa tuwing may laban ito. At bagkus buong taon umano kahit walang laban ay dapat hindi ito tinitigilan ng VADA sa pagbisita at pagsagawa ng drug test. Bagay na sinagot naman ni Garcia na masyado daw natatakot si Stevenson sa kanya. Wala daw itong pinagkaiba kay Devin Haney. Samantala, ayon naman nga po kay Timothy Bradley Jr. ay kung inaakala umano ng lahat na mananalo ng walang kahirap-hirap si Garcia kay Conor Benn, ay iba daw ang pananaw niya dito. Ayon kay Bradley ay hindi niya umano nakikita bilang yamado si Garcia sa bakbakan na ito. Paliwanag niya na nakakalimutan umano ng lahat ng tao na ayaw ni Garcia ng mga kalaban na may punching power na kagaya kay Conor Benn. Tandaan umano natin na nawala ang galing ni Garcia noong lumaban ito kay Rolando Romero kasi hindi ito makaatake nang dahil sa takot nitong matamaan ang pamatay na suntok ni Romero. Kaya isipin nyo na lang umano si Conor Benn na di hamak umano na mas malakas ang kamao kay Romero. Kaya mas lalo daw magdadalawang isip maging agresibo si Garcia dito. Ganun pa man ay sinabi pa din ni Bradley na para sa kanya umano ay 50-50 ang laban na ito. Ngayon pa lang daw ay sinasabi niya nang hindi ito magiging madaling laban para kay Garcia. Ang problema daw kasi sa mga fans ay binabase nila ang lahat sa huling performance ni Garcia at Benn, kung saan hindi gaanong maganda ang performance ni Benn kontra kay Regis Prograis, habang si Garcia naman umano ay maganda ang ipinakitang laban kay Mario Barrios. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.